ma-stress ka talaga eh. Tsaka 6 days na hindi nakakapasok yung mga eskwelahan dito sa JMC. Dapat nag-i-intervene ng ano dito, DepEd at tsaka ang CHED. Wala, batas nga eh. Martial law nga eh. Ayan ang actually kaya ang mga kababayan, kung mapapansin ninyo, yan pa rin ang title hanggang ngayon ng SME na ika-6 na araw ng martial law. Bakit martial law? Kasi kung ano yung batas na gusto nilang ipatupad, yun ang batas na gusto nila. Wala na ho silang sinusunod na batas. Alam nyo mga kababayan, nasa kamay na ho natin ito. Pahihintulutan ba natin ito? Papayagan ba natin na ganito na lang ang gawin nila? Kasi ngayon, maaaring wala kang pakialam dahil di ka naman parte ng KOJC, di ka naman taga Davao. Pero gayon pa man, darating ang panahon na pag may ganoon silang gustong gawin, gagawin nila according sa kanilang gusto. Dahil nga yun ang kanilang mandato basta kung ano yung gusto namin, kung paano kami tatagal sa posisyon, gagawin namin. Ako ito lang na ano ko lang din kasi, alam nyo, pansinin ninyo bakit talagang tinutuloy-tuloy ito? Alam nyo ba na ngayon may krisis tayo pagdating sa mga baboy, pagdating sa mga pagkain? Pati ho sa kung saan-saan, grabe ho ang krisis natin. Ang dami ho na, hindi ko alam ba't di nga lumalabas sa balita Sobra na ho yung mga namamatay na baboy. Hindi lang po yan sa Batangas, kung saan-saan na po. Kaya nga papansin ninyo, pumunta kayo ng palengke, ang mamahal ng bilihin. Kasi ang daming nang nawawala. Siyempre, normal yan. Pag nawala yung ganitong mga karne, magtataas yung iba. Ang pamahalan ng pamahal, ang bilihin natin ngayon. Pero bakit ito ang pinagpopokusan ng gobyerno natin? Para malihis ang tunay na problema. Yung kahirapan at walang ginagawang gobyerno. Incompetent, ika nga. Sana bantayan ho natin yan, mga kababayan, dahil oo, maaaring akala nyo, issue lang ito ng KOJC. Pero dahil sa KOJC na issue nilang pinalalabas nila, tuloy-tuloy ang pagiging pabaya nila sa ibang aspekto na apektado na yung ating buhay. Apektado na yung ating pangangailangan tulad ng mga pagkain na ang mamahal na ho ngayon. Napaka-epektibo na smokescreen talaga nitong issue na to sa KOJC. Kaya kung makikita mo, ayaw nilang umalis dito. It's because marami sa mga Pilipino, as in majority ng mga Pilipino nakatutok dito. At nawala yung mga panawagan ng hair follicle drug test, nawala yung mga panawagan na ipaliwanag ninyo saan napupunta yung 1.5 billion, 1.4 billion na flood control system project. Kasi katulad nito, bumaha na naman pala dyan, Banat Bay, sa Metro Manila. Oo. Oh, hindi ba? So imagine dahil dito sa nangyayari sa KOJC, which is really very effective na smokescreen, hindi na naman natin napapansin yung ibang mga issue katulad ng sinasabi mo, mahal ang baboy, nangangamatay yung mga baboy, mahal ang presyo ng bigas, yung 20 pesos, wala pa din. At napakarami pang mga korupsyon, yung 90 billion sa PhilHealth. Nakakalimutan natin yun ng pansamantala. Ilang araw na rin nagaganap ito. Mag-iisang linggo na. So isang linggo na, kaya tuwan-tuwa sila at nakafocus talaga sila dito. Kasi nung una, sinasabi ni Abalos, wala kaming dyan, wala kaming say dyan. Pero ngayon, kita mo, nagko-comment na sila lahat dito. Kahit si Boying Rimulya, nagko-comment dito. Yung mga mainstream media, talagang yung magkakasapakat sa sindikato. Ayan sama-sama sa pag-highlight at pag-hype nitong issue na to dyan sa KOJC. Hindi natin napapansin yung ibang mga issues ng Pilipinas, kaya talagang napakahusa. Alam mo kung saan sila magaling? Hindi sa pagpapatakbo ng gobyerno Magaling talaga sila sa pangbubudol. At alam mo ba, ito matindi. Nagkaroon ng kanina ng budget hearing ng DPWH at ginastify pa nila yung nangyaring mga baha. Kesyo daw hindi dahil sa palpak yung flood control, kung hindi daw dahil yung tubig talagang umaangat na sa mga seabeds, tapos humihingi pa sila ng additional na bilyong-bilyong project. Na siyempre, ang focus ng tao ngayon, ang ginagawa ng media ay ang KOJC, napapabayaan tuloy ho ito. Kaya nga dapat bantayan ho nating mamamayan ito dahil
ito'y smoke screen para makapatuloy silang makapagnakaw sa bayan. At alam naman natin, saan gagamitin yan nakaw na yan? 2025 na, malapit na eleksyon. Kailangan ma-retain sila. Kailangan ma-re-elect yung mga grabe ho, mga pang-aabuso, mga abusadong congressman. Pag pinanood nyo yung mga hearing, ako dun sa sa issue nung Pogo, yung kila Guo, wala akong pakialam doon. Pero grabe ho, gamitin yung abuse nila. Talagang inaabuso ho nila yung yung contempt power nila. Ayaw mo lang sabihin yung pangalan ng kaibigan mo dahil wala naman silang kinalaman sa'yo, iko-contempt ka. Sabi ko, ano man naman klase yan? Karapatan naman ng ibang tao na magkaroon ng private life kung ayaw nilang banggitin yung iba. Pero grabe, sobra talagang ginagawang pang-aabuso nitong mga Weaponized. congressman natin. Oo, wini-weaponize weaponized. talaga itong kamera. Kaya bantayan po natin yan, mga kababayan. Eto, ang ginagawa dito, para tayo ay ma-distract lang sa mga issue, sa korupsyon, sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan o ang ginagawa nila. Kaya pinalalala. Hindi ko nga maintindihan eh. Warrant lang yan. Isi-serve mo lang yan. Ibig sabihin ng warrant na isi-serve. Nakita mo, sa tingin mo, because your intelligence says so na naandyan, isi-serve. Pag wala, uwi na kayo. Di ba? Ganun lang kasimple eh. Anong ginagawa nila? Ba't naguhukay? Hindi na pagsiserve ng warrant yun. Ano na yun? Search warrant na yun. Iba na ho yun sa warrant of arrest na sinasabi. Search warrant, naghahanap na kayo ng kung ano-ano. Di ba? Hindi na ho yung pagsiserve ng warrant of arrest. Kalukuhan na po yung ginagawa nila. Alam naman ng taong bayan ang totoo ngayon at patuloy lang tayo mga partners, no? Sa, kumbaga, ika nga, we will fill in the gap. Banateros, SMNI, at lahat ng mga independent political vloggers. Dahil iba na ang panahon ngayon. Hindi na one-sided. Tulad noon na kung ano napapanood natin sa telebisyon, gospel truth. Kung ano napapakinggan natin sa radyo, yun ang totoo. Iba na ang panahon ngayon. May pambalanse na tayo, Boss Dada. Kaya nga kanina, bakbakan kami doon sa press con.